Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Yung word na bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Diyan po natin ginawa yung ating title na Living in Consciousness. Actually, it is living in the consciousness of God. Share ko lang sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, na ang utak pala ng isang tao, konting science lang. We have one brain but two minds. Doon sa mga hindi nakakaalam, ang ating pong brain ay composed ng dalawang minds. Ang nasa harapan po, which is the conscious mind, which is composed of 5 to 10%. And then yung subconscious, ito po yung malaking part na composed siya ng 90 to 95%. But, yung mind po na yan ay nagiging apat kasi meron pa siyang isang klase ng mind na tinatawag na superconscious mind. At yung isang klase naman, ito po yung tinatawag na unconscious mind. Yung unconscious, yung wala ka sa wisyo. Ibig sabihin, unconscious, para kang walang malay. Yung tinutulugan mo yung preaching, ayun na, unconscious. Unconscious yun. Kaya pagdating doon sa grouping, walang may share. Amen? So, bigyan natin ng meaning yung living in the consciousness of God means being continually aware of God's presence, truth, and authority in every part of your life. It's not just knowing God exists. It's living as if He is present, involved, and guiding you at all times. Ayan po ang meaning ng living in the consciousness of God. Living in true consciousness begins with transformation inside. Mga kaibigan, mga kapatid, yung binanggit ko kanina sa inyo na yung pangatlong superconscious mind, ito po yung may capacity na, ito po yung tinatawag na mind power. Ito po yung may capacity na gawin yung isang bagay na imposible sa tingin natin. I-share ko lang sa inyo yung isang kwento. Actually, si Pastor ang nagkwento nito nung nakaraang meeting namin. Nung siya raw ay nasa, I think, sa Cebu. Tapos tumuloy siya sa isang bahay ng kanyang uncle yata o isang matanda na baldado. So, nung nadudun daw sila sa may sala, yung matanda daw na ito ay nasa wheelchair at nanunood ng, I think, parang basketball yung pinapanood. Doon siya nakapokus sa pinapanood niya. Focus na focus siya. Habang ito namang si Pastor ay nakatalikod. Nung paglingon niya raw doon sa matanda, nakatayo daw, pumapalakpak. Nagulat daw si Pastor, sabi niya, Tang, di ba hindi kayo nakakatayo? Di ba pilay kayo? Nagulat daw yung matanda, bigla raw umupo. At sabi raw ng matanda, ayaw nga pala, pilay nga pala. Bigla raw umupo. So, yun po yung isang example, mga kaibigan, mga kapatid, ng superconscious. Pagka tayo ay superconscious sa isang bagay, na masyado tayong nakapokus, nagkakaroon tayo ng power. Ano pa kaya kung pinopokusan natin ay ang salita ng Diyos o ang presensya ng Panginoon Diyos? Unlimited po ang pwedeng mangyari sa isang bagay na gumagawa ng ganung bagay. Example po, si Peter. Lumakad po siya sa dagat, sa tubig, nang hindi na lumulubog. Si Pedro lang po nakagawa sa kasaysayan ng humanity na lumakad sa tubig ng nakahakbang ng at least mga ilang hakbang. Wala pa pong nakakagawa nun, kundi si Pedro lamang. At ang sabi ng scripture, ito po ay nagawa niya dahil siya po ay nakapokus kay Jesus Christ during that time. So, ayan po ay isang maiksing illustration lamang para doon sa ating title na Living in the Consciousness of God. Ngayon, bakit ba? Number 1 point, may 3 points po tayo na pag-uusapan. Ang number 1 is the
the necessity of living in consciousness. Number 2 is the capacity. And then number 3, the adversity. Yung the necessity po, meron siyang tatlong subpoints. Number 1, bakit ba kailangan natin na maging conscious sa presensya ng Panginoon Diyos? Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, let us not sleep as others do. Let us not sleep as others do. O kapatid, tingnan mo yung kapatid mo, baka nakakatulog na. But let us watch and be sober. So ayan po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Ang sabi naman ng Ephesians chapter 5 verse 14. Awake, O sleeper, and arise from the dead. Awake, O sleeper, and arise from the dead. Mga kaibigan, mga kapatid, sa totoo lang, ang mga Kristiyano lang po ang tinatawag ng Biblia na buhay. Other than Christianity o sa mga believer, ang mga unbeliever po, ang tawag po ng Biblia, sorry po sa mga unbeliever ang tawag po ng Biblia sa mga unbeliever ay patay. So tayo bilang isang mga Kristiyano, requirement po ng Diyos na tayo po ay laging gising at laging nagmamatiyag sa ating buhay. Number 1 subpoint, it is a requirement of God. It is a requirement of God. Requirement po, kaibigan, kapatid, na tayo po ay conscious sa ating buhay, sa ating Diyos, na tayo po ay laging nakatingin o nakasubaybay doon sa mga pattern ng Panginoon Diyos sa ating buhay. It is a requirement of God. Kung maaalala nyo po yung story ni Martha and Mary, hindi po ba kinumend ng Panginoon Diyos o ng Panginoong Jesus si Mary dahil siya ay nakipag-fellowship nung si Jesus Christ ay pumunta o bumisita sa kanilang bahay? Ang ginawa po ni Mary ay umupo sa harapan ni Jesus Christ, samantalang itong si Martha ay nagpakabisi doon sa kusina para maganda ng kanilang makakain. Ito po ay nakarecord sa Luke chapter 41 at 10 verse 41 to 42. So wag na natin tingnan, alam naman natin yung story tungkol doon. Ang ibig ko lamang po sabihin about sa requirement ng Panginoon. Kinumend ng Panginoon Diyos o ng Panginoong Jesus si Mary during that time nang siya ay pinili niyang umupo o makipag-fellowship o maging conscious sa harapan ng Panginoon Diyos. Tingnan natin nga yung 10:41 ng Luke para meron lang akong gustong tingnan doon sa verse na yun. Luke 10:41. And Jesus answered and said unto her, kay Martha po, Martha, thou art careful and troubled about many things. Sa 42. But one thing is needful, ang sabi ng Panginoong Diyos kay Mary, kay Martha, and Mary had chosen that good part. So kinument po ng Panginoong Jesus si Mary dahil pinili niya yung mas mabuting bagay na dapat gawin ng isang tao. So it is a requirement. Pangalawa, it is a reason to live. Bakit ba kailangan natin maging conscious? It is a reason to live. The necessity, it is a reason to live. Tingnan natin yung Romans chapter 12 verse 1. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, mga kapatid, kung bakit tayo nabubuhay. Tayo po ay nagbubuhay para po sa presensya ng Panginoon Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Which is your reasonable service. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pinaka-duty talaga ng humanity o ng mga tao, kaya tayo kinreate, ay para magbigay
ng glory sa ating Panginoon Diyos. At makikita lamang o makakamtan lamang natin ang glory na yon o ng Diyos ang glory na yon kung tayo ay merong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Isaiah 43:7. Tayo po ay kinreate para sa glory ng Panginoon. Sabi ng Isaiah 43:7, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have created him for my glory. I have formed him, yeah, I have made him. So mga kaibigan, mga kapatid, we exist for the reason of glory ng Panginoon Diyos sa ating buhay. We live because of the gospel. We live because of the gospel. At ang meaning po ng gospel, ito po ay good news. Kaya po siya good news dahil po merong bad news. At yung bad news na yon, dati tayong nakasadlak sa bad news, pero dumating ang good news sa atin at tayo po ay inahon ng good news, kaya tayo ay may buhay ngayon at nananatiling may kahulugan ng buhay dahil sa gospel. Amen to that? Amen? Tingnan natin yung Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay nabubuhay na walang rason, ito po ay walang kwenta. At ang rason na yon ay ang Diyos lamang. Ang buhay ng tao ay walang kwenta kung ito ay walang kwento sa Diyos. Amen? Kaya damihan natin ang kwento sa Diyos at dito natin ma-realize na ang buhay natin ay may kahulugan sa pamamagitan ng pagkakilala natin. Habang patuloy natin nakikilala ang Diyos, doon natin patuloy na nare-realize ang reason ng ating buhay kung bakit tayo nandito sa lupa. And then pangatlo, why we need to be conscious? Reality of God. Reality of God. Requirement of God, reason to live, reality of God. Kung gusto mong maranasan, kaibigan, kapatid, ang Diyos sa buhay mo, hanapin mo ang Diyos, ito ang sinasabi ng Biblia, at siya ay magpapakita sa iyo. Pero hanggat hindi mo hinahanap ang Diyos sa buhay mo, hindi mo makikilala o mararanasan ng Diyos sa iyong buhay. Maski nga makilala ang sarili mo, hindi mo makikilala eh. Kung hindi mo matatagpuan ang Diyos o hindi magpapakilala ang Diyos sa iyong buhay. Live in the consciousness of God. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your affections on things above. Set your affection on things above. Para magkaroon ng reality ang Diyos sa ating mga buhay, dapat yung ating affection ay doon sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Hindi magkakaroon ng realidad ang Diyos sa ating buhay kung hindi tayo conscious kung ano ba ang gusto ng Diyos sa ating buhay, kung hindi tayo conscious sa mga plano ng Diyos sa ating buhay, at kung hindi tayo conscious kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw. Ayun po ay tungkol lamang sa realidad ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi ng Acts chapter 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being.
Sa Panginoon Diyos lamang o kay Jesus lamang, kaya tayo nabubuhay, gumagalaw, at nagiging tunay na may kahulugan ang buhay. Kaya kaibigan, kapatid, kung gusto mong magkaroon o maranasan ang Diyos sa iyong buhay, live in the consciousness of God. Pangalawang points, the capacity. If you are living consciously with God, you have the capacity of three things. Tatlong bagay lang ang ginawa nating sub-point. Ito po ay RIP, hindi po yan rest in peace. Nilagyan natin ang acronym, masyadong ma-imagine kasi yung isip ko. So, hindi po yan rest in peace. Ang ibig sabihin po ng R is renewing of mind. Renewing of mind. Meron tayong capacity, kung tayo po ay nakapokus sa Panginoon Diyos, maybe kung tayo ay nagbabasa o nagme-meditate ng kanyang salita, meron tayong capacity na i-renew ang ating isipan. Tulad ng pinaliwanag ko kanina, ang ating mind o ang ating brain ay may dalawang mind. Pwede nating palakasin yung superconscious na tinatawag kung ito ay patuloy na nakatuon sa presensya ng Panginoon Diyos at kung patuloy nating nakikilala ang Diyos sa ating mga buhay. Example, yung kwento ni Pastor na during the time of World War II, yung mga sundalong British na huli ng mga German, ibinaon sa lupa, tapos nakalabas lang yung ulo. Tapos papagulungan ng tangke, yung mga ulo. Nagkataon yung leader nila ay Kristiyano, na impluwensyahan yung plato na yun. Nag-aawitan habang ginugulungan ng ulo ng tangke yung ulo. Kaya bang gawin ng isang natural na tao yon, ng hindi spiritual? Hindi kayang gawin yon. Ang kayang gumawa lamang ng ganung bagay ay yung taong may Diyos at patuloy na nakapokus sa Panginoon Diyos. Yung taong na-renew na ang kanyang utak. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, ang ating utak ay masyadong polluted ng mga bagay noong tayo ay hindi pa Kristiyano. So ito po ay isang pagkakataon o capacity ng ating katawan o ng ating kaalaman para i-renew natin yung ating isipan nang sa ganon makatagpo natin ang ating Diyos. Kasi hanggat di natin nire-renew ang ating mind, hindi po natin kayang abutin o alamin ang kahulugan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang sa buhay natin, kundi sa mundo. Yung isipin lang natin, kaya nga ibang tao, mga atheist kasi hindi nila maisip, kung may Diyos, bakit gano'n ang nangyayari magulo? Magulo ang mundo, di po ba? May mga ganong suggestion o may mga ganong idea na doon nila kinakabit yung katotohanan ng Diyos, bakit magulo ang mundo? Ang sabi naman ng bata doon sa isang barbero, pasok ko lang yung kwento, may isang bata na nagpagupit sa isang barbero at ang sabi ng bata nung siya po ay umupo na doon sa barbershop, nagkataon na ang gulo sa labas, nagbabatuhan, nagmumurahan, nagkaroon ng riot sa labas ng barbershop. Ang sabi ng barbero, alam mo, Otoy, kaya hindi ako naniniwala sa Diyos kasi kung totoong may Diyos, tingnan mo ang gulo ng buhay ng mga tao, ang gulo. Kung totoong may Diyos, dapat hindi magulo ang mga tao. Sumagot yung bata, sabi naman ng bata, alam niyo po, mamang barbero, hindi rin po ako naniniwala sa barbero O bakit naman, sabi ng barbero, ako barbero ako, kaya ka nga nandito, magpapagupit ka, di ba? Opo, kasi tingnan niyo po sa labas, sabi ng bata, ang daming mahahabang buhok sa labas, kung meron pong barbero, dapat po walang mahahabang buhok sa labas. Sumagot yung barbero. Ang sabi ng barbero, kaya naman po mahaba yung buhok nila. Sabi, alam mo Utoy, kaya mahaba ang buhok nila, hindi naman po kasi sila lumalapit sa akin para magpagupit. Sabi ng bata, ayun din po ang dahilan kaya magulo ang buhay ng ibang tao. Dahil hindi naman din po sila lumalapit sa Diyos para alamin at kilalanin ng Diyos sa kanilang buhay. Amen?
Amen. Okay, renewing of mind. Tingnan natin yung Romans chapter 12, verse 2. Renewing of mind, this means your thinking becomes aligned with God. God's truth, not the world's pattern. Hindi ka na naka-pattern doon sa pattern ng Panginoon ng mundo. Ang sabi ng Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be yet transformed by the renewing of your mind. Si Pablo po ay nagbigay ng babala sa mga Christians during that time na huwag silang makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sabi ko kanina, our mind is polluted by the things and deceptions of this world. Tunay mga kaibigan, mga kapatid, na ang mundo ay punong-puno ng deception at madali tayong maloko o matrap ng deception ng mundong yon. The believer has the ability to think differently kung tayo po ay renew na ang ating pag-iisip. Ito po ay mangyayari lamang kung tayo po ay nagme-meditate ng salita ng Diyos at patuloy nating hinahanap at pilit kinikilala ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa, dun sa RIP na acronym natin, yung letter I is identity. We have the capacity na malaman natin ang tunay nating identity kay Kristo. Iyan po ay mangyayari lamang kung tayo ay may lubos na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos sa Biblia at doon sa mga bagay na pilit nating hinahanap ang Diyos para makilala natin ang ating sarili. Sa totoo lang, ang mga unbeliever, kung hindi nagpakilala ang Diyos sa atin, yung sarili natin mismo hindi natin kilala eh. Kaya yung salita ng mga magjowa na nagkakahiwalay, minsan umaalis, di ba? Sabi ganon, pull up muna tayo kasi gusto ko munang makilala yung sarili ko. Hindi po totoo yun. O sa mga binata at dalaga dito, huwag kayong magbibitaw ng ganong salita kasi po hindi po totoo yun na sasabihin nyo na gusto ko muna makilala ang sarili ko. Makikilala mo ang sarili mo dahil ang Diyos ang magpapakilala nito sa iyo. At sa pamamagitan lamang ito ng pagbabasa ng Biblia at sa pagsugid natin na makipag-fellowship sa Diyos, doon lamang natin makikilala ang Diyos pag ang Diyos ay nagpakilala sa atin. When you are conscious with God, you have the capacity to know your true identity. Example po si Gideon. Sa Judges chapter 6 verse 12, di ba yung kwento ni Pastor? Nung nagpakita ang Diyos kay Gideon, ang sabi ni Gideon, bakit ako? Ako yung pinakahamak sa pamilya namin. Hindi ko kaya yon. Ang sabi ng Diyos, tinawag siyang mighty warrior. A mighty valor of man, sabi ganon. Sabi ni Gideon, ako, mighty warrior. Ang ibig ko lamang explain, mga kaibigan, mga kapatid. Ang Diyos ang tunay na magpapakilala sa atin kung sino ang tunay nating identity. At tayo bilang Kristiyano, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 37, we have more than conqueror. Amen? We have more than conqueror. At tingnan mo yung kapatid mo, katabi mo kaibigan, kapatid, kung siya po ay inaantok, sa pag-antok lamang, hindi mo makonquer. Amen. Identity. God reveals His identity kay Gideon and doon na-realize ni Gideon na siya pala ay isang mighty warrior. Tayo po ay isang Kristiyano, kaya po Christian yan eh. Alam niyo ba mga kaibigan, mga kapatid? Christian. Tayo po, ang sabi po ng Biblia, sa John chapter 15 verse 5, you can do nothing apart from me. You can do nothing apart from me.
Pansinin niyo po yung Christian award. Pakita, yan ha. Doon sa slide. Yung Christian award, yung last word po na 3-letter is IAN. IAN. Stands for I am nothing. I am nothing plus Christ, kaya ka lamang nagiging Christian, kaya ka lamang nagiging more than conqueror. Pero kung wala ang Diyos, wala, balasubas ang buhay natin, mga kaibigan, mga kapatid. Grasa ang labas natin kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo ay may Diyos, tayo ay kakaiba. Kaya tayo, I am nothing plus Christ equals mighty warrior. Ayun po ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po tayo naging Christian. At alam nyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, konting, ano bang tawag dito? History. Ang Christian po ay unang nagtinawag ng mga Kristiyano doon sa lugar ng Antioch. Ito po ay nakarecord sa Acts chapter 11, verse 26. Tingnan natin sa Acts chapter 11, verse 26. Acts chapter 11, verse 26. Ang sabi po ng Acts chapter 11, verse 26, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled. They assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Alam niyo po sa Antioch, ang mga tao diyan laging naa-Antioch. Tingnan mo yung katabi mo. Taga-Antioch ka ba? May pasok lang no? Okay mga kaibigan, mga kapatid, pinasok ko lang yun kasi gusto ko lamang magising kayo doon sa ating salita ng Diyos. And then yung letter P, kanina RIP, yung R is renewing, and then I is identity. Letter P is when we are conscious doon sa Diyos, tayo ay may capacity na persuaded by the Holy Spirit. Ibig sabihin po ng persuaded, led or guided by the Holy Spirit. Kung hindi po tayo conscious at wala tayong relasyon o fellowship sa Panginoon Diyos, malabo po na tayo po ay lumakad sa Espiritu ng Diyos. Lagi po ang lakad natin ay laging nasa laman. Kaya ang pangatlo pong subpoint natin is we have the capacity na yung letter P ay persuaded by the Holy Spirit. Meaning, guided o lagi tayong naka-align sa Espiritu ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 16. Galatians 5:16, sabi, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Mamaya, babanggitin natin yan kasi yung lust of the flesh at saka yung Holy Spirit doon sa pangatlong points natin. Ang sabi naman ng 2 Corinthians chapter 10, verse 4, our weapon is the Holy Spirit. So kung hindi po tayo guided ng banal na Espiritu, wala po tayong kalaban-laban dito sa ating mundong ginagalawan. Papasok na po tayo doon sa ating third point. Mabilis lang po tayo. The adversity. The adversity. Kung tayo po ay lumalakad, very conscious sa presensya ng Panginoon Diyos, may mga bagay na nagiging daan o hindrance para hindi tayo makalakad o para hindi tayo makapag-focus doon sa presensya ng Panginoon Diyos. Hindi ba si Peter, nung siya po ay lumalakad sa dagat, sa tubig, nakapokus siya sa Panginoon Diyos?
tapos merong hangin, na malakas na hangin, o bagyo, o lumakas yung alon, na naging dahilan para mawala yung kanyang focus. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa bawat aksyon natin sa mundong ito, ang nasa likod po, meron pong spiritual forces. Nakaakibat noon. Pansinin nyo, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, sample, dito sa ating Life of Grace, meron tayong Bible reading. Babasahin natin yung first chapter pa lang ng Bible reading natin. Inaantok na tayo. Hindi pa tayo nangangalahati, inaantok na tayo sa pagbabasa. Maraming Kristiyano po ang dumadanas ng ganyan. Kasi po, merong kalaban. Behind sa physical na aspeto ng buhay natin, merong kalaban spiritually. Pero pag hawak natin ng cellphone, pansinin nyo, inaabot ng madaling araw, 4 na oras, 3 oras, hindi inaantok. Di ba? Amen? Taas ang kamay. O tumaas ang kamay, hindi mo niko. So, mga kaibigan, mga kapatid, spiritually speaking, hindi natin nakikita, merong spiritual forces na talagang pumipigil sa atin. Lalo pag nakikita ka niya na tunay kang nagpapa-Kristiyano o tunay kang Kristiyano. Kasi ang tunay ng Kristiyano, alam ng devil yan eh. Alam ni Satan yan o alam ng spiritual forces sa kabila. Kaya pipigilan at pipigilan ka niya para malaman mo pa ng gusto yung mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa Diyos. Kasi pag nalaman mo yung mga bagay na tungkol sa Diyos, ayun kasi ang dahilan na hindi ka na niya makakaya. Palakas ng palakas yung puwersa mo. At ang sabi ng isang preacher, kung meron ka nakaasahin na isang devil spirit sa'yo at lumalakas yung iyong spiritual life, huwag kang magmalaki kasi yung kabila, nagtatawag yun. Kung merong isa na devil na nakabantay sa'yo, magiging 3 na yan. Kumbaga sa basketball, iti-triple team ka. Hindi lang double team, triple team ka para hindi ka makagalaw. Ganun po ang nangyayari spiritually. Ayun po ang totoo na kinakasadlakan ng isang believer. So, sa katotohanan ng buhay, meron pong adversity o meron pong struggle na nangyayari talaga sa atin. Kaya magpa-conscious tayo para pigilan pala na hindi tayo makapag-focus ng gusto sa presensya ng Panginoon Diyos. Number 1, under the adversity, war. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi lamang sa Israel, sa Iran at sa US may gera. Sa katotohanan ng buhay, tayo bilang isang believer, pagtanggap pa lamang natin sa Panginoon Diyos, ay nakikipag-away na kagad tayo kay Satan. Nakahanda na kagad ang mga missile ni Satan para targetin tayo. Ayun po ang katotohanan noon. Kaya may mga Kristiyano na nagsasabi, bakit kaya kung kailan naging Kristyan na ako, saka naman parang bumigat yung aking buhay. May mga ganun pong pangyayari. Pero hold on lang, kapit lang, kaibigan, kapatid. Kasi ang sabi ng Panginoon Diyos sa John chapter 16, verse 33, iniiwanan ko kayo ng kapayapaan dahil napagtagumpayan ko na ang mundo. Iniiwanan ko kayo ng kapayapaan sa mundong ito ay puro kapigatian. Ito po, John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world, shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Mga kaibigan, mga kapatid, oo, may mga pinagdadaanan minsan sa buhay. Pero lagi natin tatandaan ang pangako ng Panginoon na pagtagumpayan niya ang mundo. At ang sabi ng song kanina, we have victors. Sa isang translation, we are more than conqueror. Sa ibang Bible verse, tayo po ay victorious dahil kay Kristo. Amen? Dumaan man tayo sa war, yung inner conflict na yung inner conflict na sinasabi,
Dahil kaya meron pong war, yung ating flesh at yung spirit, lagi pong nag-aaway yan. Tingnan natin yung Galatians chapter 5, verse 17. Galatians 5:17. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Ang spirit po at ang flesh ay laging magkaaway. At tulad na sinabi ko kanina, tayo po ay engaged sa gera. At hindi po ito basta isang gera, ordinary na gera o war. Tingnan natin yung Ephesians chapter 6, verse 12. Ephesians 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, sabi po ni Apostle Paul, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So mga kaibigan, mga kapatid, hindi po basta-basta ang ating kalaban na kinakasangkutan. At ang pinaka-bad news pa dyan, though wala pong bad news sa isang Kristiyano, ang pinaka-matindi pa dyan na masasabi natin, ang pinaka-matindi nating kalaban ay walang iba, kundi ang sarili natin. Ang sarili mo o natin ang pinaka-matindi nating kalaban. Kaibigan, kapatid, kung matigas ang ulo mo, ang sarili mo ay mas matigas pa ang ulo kaysa sayo. Ayun po ang katotohanan ng ating sarili. Ang sabi po ng Romans chapter 7, verse 18 to 19. Ang sabi po ng Romans 7:18, for I know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing. For the will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would I do not, but the evil which I would not, that I do. Sabi ni Apostle Paul, dito sa aking flesh ay walang mabuting bagay na natatagpuan ko. Dahil yung mabuting bagay na gusto ko ay hindi ko ginagawa, at yung hindi mabuting bagay na ayaw ko, ang siya kong ginagawa. So mga kaibigan, mga kapatid, ang katotohanan po, dito sa ating sarili pa lamang nag-uumpisa ang labanan ng buhay. Kaya nga may command sa Biblia na patayin natin ang ating sarili. Deny yourself, ang sabi ng Matthew chapter 16 verse 24. Kaya po pinapadeny yan. Kasi yung tatlong kalaban natin, which is Satan and the system of this world and yung self na tinatawag, tatlong letter S po yan. Yung dalawang letter S, yung si Satan at yung sistema ng mundo, ito po ay kumakapit sa atin, dun sa self. Hanggat hindi namamatay yung self o yung luma nating pagkatao, wala po tayong katsansa-tsansa na manalo sa dalawang ito. Yung system ng mundo at kay Satan. Mangyayari lamang na tayo po ay may pagkapanalo kung tayo po ay patay na sa sarili. Kaya nga ang Biblia ay may command na patayin natin ang ating sarili. Colossians chapter 3 verse 5. Mortify yourself, ang sabi doon. Okay, we are engaged in war. At yung war na yon ay walang pinipiling tao. Imagine si King David, one unguarded moment sa kanyang life, bumagsak siya. Hindi siya naging aware doon sa kalaban. Aware siya physically na may gera. Hindi siya sumama sa gera. Pinaiwan siya nung kanyang general na si Joas. At siya po ay nanatili sa palasyo. At habang siya ay naglalakad-lakad sa palasyo, hindi niya alam na siya pa rin pala ay engaged sa war. Hindi physically, kundi spiritually. Doon niya nakita si Bathsheba na naliligo. At doon po, nagkaroon ng temptation. At alam naman natin yung sumunod na pangyayari. Ito po ang isang bagay na nasasabi natin pinakamalaking trahedya sa buhay ni David.
yung involvement niya kay Bathsheba. May isang Kristiyano, para lang bigyan ng diin, daming kwento, ano? May isang Kristiyano, nandun tayo sa war, ano? May isang Kristiyano na very conscious sa presence ng Panginoon, nagbabasa ng Bible, pero alam niya within sa kanyang sarili na siya ay mahina pa rin. And one day, siya ay nakatambay sa isang street ng BGC. Merong nakitang magandang babae na dumadaan. At yung magandang babae na yon ay swak na swak doon sa kanyang witness nung siya ay hindi pa Kristiyano. At alam niya na ang klase ng babaeng ito ang babagsakan ng kanyang temptation. Kaya habang malayo pa yung babae, nagpipray yung Kristiyano, ang sabi niya, in Jesus' name, habang papalapit yung babae sa kanya. In Jesus' name, at nung malapit na yung babae, ang nabanggit ng Kristiyano, what is your name? Sa mga kaibigan, mga kapatid, meron pong labanan spiritually and physically. Ang flesh at ang spirit ay laging naglalaban. Pangalawa, doon sa adversary, want. Maraming bagay ang priority natin. Tulad na sinabi ko nung last preaching ko, ang sabi yung pastor ng CCF, Peter Tanchi, ang sabi niya, yung word daw na priorities ay hindi daw dapat nag-exist. Kasi kaya nga priority siya eh. Bakit daw ginawang priorities? Dapat daw priority lang yun. Ayun daw ang isang deception ng mundo. Binibigyan ng priorities ang isang tao para maging busy. Pero ang totoo, dapat kung ano ang priority mo, doon ka lang nakatutok. Di ba? Kagaya yung ginawa ni Mary, yung priority niya ay yung mga ipag-fellowship sa Panginoon Diyos. Umupo ka agad siya, nakinig. Unlike doon kay Martha, na nagpakaabala doon sa paghahanda ng pagkain. Sa mga kaibigan, mga kapatid, maraming bagay sa mundo o sa ating buhay ang ninanais natin na maging priority natin, na nagiging dahilan para mawala tayo sa conscious ng Diyos sa ating buhay. Isa na po yung cellphone dyan. Cellphone, mga schedule, yung hectic ang schedule, yung mga bagay na ginagawa natin, mga bagay na gusto natin puntahan, mga bagay na gusto natin gawin na hindi pa natin nagagawa, na nagiging dahilan para matambakan tayo ng schedule. Subalit isa lamang talaga naman ang dapat na ginagawa ng isang tao na dapat nating inuuna. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first His kingdom and His righteousness. It is a command, mga kaibigan, mga kapatid. Unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Ngayon ang tanong, sa dami ng listahan na ginagawa natin, na nagiging dahilan para maging busy tayo, pang-ilan ang Diyos sa listahan mo? Ikaw lang, kaibigan, ang makakasagot na ito. Pang-ilan ang Diyos sa listahan mo, at ikaw ay maraming want sa buhay na nagiging busy dahil sa dami ng schedule na ginagawa mo, na nagiging daan para lalo kang mapalayo sa Diyos. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, ang sabi doon, tingnan natin, no man that warreth entangled himself with the affairs of this life. Yung word na entangled himself, ayun po yung kinakasadlakan ng maraming Kristiyano, kahit Kristiyano na. Yung tayo po ay na-entangled, ibig sabihin na nabubuhol doon sa mga affairs ng mundong ito. Ang mundo ay sobrang busy para mabuhay ang isang tao. Ginawa ng mundo na siya ay sobrang busy, sobrang ingay para mabuhay ang isang unbeliever. Para hindi niya marinig ang Diyos sa sobrang ingay at hindi niya mabigyan ng pansin ng Diyos sa sobrang busy nito.
Kaya ang tao ay kumakapit doon sa sistema ng mundo. At maraming tao ang kinakakasadlakan sa ganong bagay. Maraming tao ang nasasadlak sa ganong bagay. Being entangled in the affairs of this world refers to becoming so wrapped up in or distracted by daily life and material pursuit that it hinders one's spiritual focus. Ito po yung mga nagiging daan para mawala po yung ating focus sa Diyos ng ating buhay. Meron pong story. Pasensya na po kayo, pag nag-preach po ako, maraming kwento eh. Dati po kasi akong tambay sa barbershop. So, meron pong isang doktor na maraming pera, doktor eh. So, inahanap niya sa kanyang maraming schedule, inahanap niya yung tunay na kaligayahan ng buhay. Travel abroad, at least thrice a week, nag-abroad, 3 beses sa isang linggo. At ang buong mundo ay may pagmamalaki niyang nalibot niya na. Ang sabi niya. Pero, hindi niya natagpuan ang tunay na kapayapaan ng buhay. O yung tunay na pleasure, hindi niya natagpuan. Alam niyo po ba kung saan niya natagpuan? Ito po ay tunay na istorya. Natagpuan niya yung tunay na joy. Naghahanap kasi siya ng happiness eh. Kaya siya nag-abroad, naghahanap siya ng happiness sa iba't ibang lugar. Hinahanap niya doon yung kaligayahan ng kanyang puso. Pero hindi niya matagpuan. Kahit halos nalibot niya na yung buong mundo. At alam niyo ba kung saan niya natagpuan yun? Sa isang simpleng monoblock chair ng isang church. Doon niya natagpuan yung tunay na joy. Doon sa pagkikipag-fellowship at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. True story po yan ng isang doktor. Kung anong pangalan ng doktor, ayaw ipasabi. Yes na. Do not conform to the pattern of this world. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 2. Mga kaibigan, mga kapatid, living consciously for God often means going against the flow. Minsan po, yung ating consciousness masyado sa Diyos, pag tayo po ay lumalago spiritually, napapansin natin sa sarili natin na tayo po ay nagiging against the flow na ng mundong ito. Sinasalungat natin yung sistema ng mundo. At ang pinakamasaklap po doon, mga kaibigan, mga kapatid, sa pagsalungat natin sa sistema ng mundo, maraming tao ang umaayaw sa atin. Majority po kasi ng tao ay hindi naman po believer. So tayong mga believer lamang po ang may kakaiba, may kakaibang pamumuhay o adikain o pananampalataya compare sa kanila. Kaya kung tayo po ay nagiging very deep sa ating pananampalataya, may mga bagay na dati natin ginagawa na ayaw na natin ngayon. So may mga bagay o may mga tao na nagiging ang tingin sa atin parang weird o parang abnormal na. May mga ganun po na kinakasangkutan. So ang ibig lamang po natin sabihin, hindi ibig sabihin na when you are living in consciousness with God, ay wala ng trials. May mga trials pa rin, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay pwedeng rejection and misunderstanding. Kung maalala nyo po yung nangyari kay Alvin Aragon. Sino po nakakilala kay Alvin Aragon sa social media? Hindi po kayo updated, ano? Si Alvin Aragon po ay asawa ni Easy nung sex bomb. Tama? Si Easy ng sex bomb ay may performance sa, I think sa Araneta, sa isang sa Pasay ba yun? Sasayaw sila sa MOA, yung mga kasamahan niya na sex bomb. Si Easy na Kristiyano na, hindi sumama, tapos pinipilit ng mga, kasi parang reunion nila no? Parang reunion. Nang magsasayaw sila ron, sold out yung ticket eh. So, si Easy, inaanyayahan ng mga kanyang dating kasama sa sex bomb dancer na mag-perform, sumama sa kanila. Pero hindi na siya sumama. At nagbigay ng statement din yung si Alvin Aragon na hindi ko na pwede dyan kasi Kristiyano ka na. Tapos nagbigay pa siya ng ang masaklap dito kay Alvin Aragon,
bigay pa siya ng statement tungkol sa mga LGBTQ, doon sa pagpapalaki ng mga anak, ng mga ganon. So, maraming mga tao na parang ayaw doon sa statement niya. So, ang ibig ko lamang sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, at the same time, si Alvin Aragon pala ay binasa sa social media dahil nga doon sa hindi niya pagpayag kay Isi na sumama. So, mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo po ay lumalago sa buhay bilang sa Kristiyano, may mga bagay sa buhay natin na tayo po ay pwedeng ma-misunderstand ng ating mahal sa buhay, kaibigan, o mga kalapit, o malapit sa ating buhay. Pwede rin ito ay maging rejection. Kaya, hindi ibig sabihin kung na tayo ay lumalago, tayo ay exempted na sa trials and troubles ng buhay. And then, pangatlo, dito tayo magtatapos, work. The adversity, work. Ano ba yung hindrance? Bakit minsan hindi tayo makapag-focus? Bakit hindi tayo makapagbigay ng awareness o tunay na pakikipag-fellowship sa Diyos? Because of work. Work, yung sobrang trabaho ng isang tao. Some Christians are too busy with their work or works, o yung tinatawag na overwork. Minsan, 16 hours nagtatrabaho, kaya wala nang time pag-uwi ng bahay. Wala nang time magbasa ng Bible, o wala nang time para makipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Or sometimes, sad to say, wala nang time na umattend sa Sunday service kasi nga, okupado na ng trabaho. At ang trabahong ito ang isang malaking dahilan kung bakit nawawala ng time ang isang tao, isang believer sa Diyos. May isang kwento sa Book of Haggai, sa chapter 1 ng Haggai, na yung church o yung bahay ng Diyos ay pinababayaan lang ng mga tao during the time of Haggai. At sila ay kanya-kanyang busy sa kanilang mga buhay, sa paggawa ng kanilang mga bahay, pagtatanim o etc. para mapalago yung kanilang buhay o kanilang negosyo o kanilang bahay mismo. Subalit yung kanilang church o yung kanilang templo ay pinabayaan nila. At nagbabala ang Diyos during that time sa kanila na sinabi ng Diyos, kahit magtrabaho kayong magtrabaho, wala kayong maiipon para lamang kayong naglalagay ng pera sa isang sisidlan na butas. Ang ibig ko sabihin dito, mga kaibigan, mga kapatid, ang isang sobrang pagkabisi sa trabaho na nagiging dahilan para mawalan ka ng time sa Diyos ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. We are Christians and we are exist for God. Lagi po natin tatandaan. Kaya nga merong isang illustration pa. Alam nyo ba na si Elisha ay pinag-resign ng Diyos sa kanyang trabaho? Si Elisha po kasi ay sobrang overwork sa trabaho. Imagine, nagsasaka ka, ang gamit mo 12 baka. Ganon ka-overwork si Elisha during that time. Pero nung siya ay tinawag na ni Elijah, iniwanan niya ang kanyang sakahan at yung kanyang 12 baka ay pinatay niya at yung gamit niya sa kanyang pagsasaka ay ginamit niya na panggatong para lutuin yung kanyang mga alagang baka. Ito po ay makikita natin sa 1 King chapter 19 verse 19. Tingnan natin, dito tayo magtatapos. Sometimes ang Diyos kukunin niya ang trabaho mo dahil alam ng Diyos na ito ay dahilan para mapawalay ka sa Kanya. Sometimes kukunin ng Diyos ang isang bagay na nagiging busy ka dahil alam ng Diyos na ito ay magiging dahilan para tuluyan kang mawala sa Kanya. Ang sabi po ng 1 King chapter 19 verse 19, so he departed thence and found Elisha. Si Elijah po yun Nakita niya si Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12. And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. Verse 20,
And he left the oxen and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back, and for what have I done to thee? Verse 21. And he returned back from him and took a yoke of oxen and slew them, and boiled their flesh with the instrument of the oxen, and gave unto the people, and they did eat. Then he arose and went after Elijah, and ministered unto him. So yung kanyang trabaho, yung kanyang mga baka ay pinatay niya. At yung ginagamit niya pansaka, ang ginamit niya panluto. Anong illustration nun? Mga kaibigan, mga kapatid, willing siya na iwanan yung kanyang trabaho para sa Diyos. Amen? Last verse, ang sabi po ng Psalms 27:4 sa slides natin. One thing I have asked from the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Last slide. Ito po isang quotation. Ang sabi po ng isang quotation na to, What's your thoughts, for they become words? What's your word, for they become actions? What's your actions, and for they become habits? What's your habits, for they become character? And what's your character, for it becomes your destiny? Mga kaibigan, mga kapatid, kung ano tayo ngayon ay resulta ng ginagawa mo kanina o kahapon. Kung ang ginagawa mo kanina o kahapon o yung mga past na ginagawa mo ay mga bagay patungkol sa Diyos, spiritual ka ngayon. Pero kung ang mga bagay na ginagawa mo kahapon o yung mga bagay in the past ay tungkol sa mundo o mga bagay ng mundo, ikaw ay makalaman ngayon. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Father God, thank you, Father God, sa mga bagay na meron po kami sa inyo. Maraming salamat sa aming identity, O Diyos. Sa katotohanan, Lord, na kung sino kami sa inyong mga mata. Kami po ay inyong mga anak. We are more than conqueror, ang sabi ng Biblia. We are victorious, ang sabi ng inyong mga salita. Lord, salamat na kami po ay pinalalahanan mo sa hapon na ito. Kung saan ang tanging susi para lakaran namin ang mga bagay na nabanggit ay walang iba kundi ang pakikipag-ugnayan sa inyo. Masidhing pakikipag-ugnayan o meditation ng inyong mga salita para palakasin ang aming mga pananampalataya, mga bagay na ginawa mo na para lakaran namin dito sa mundong ibabaw. Thank you so much, O God, na napagtagumpayan mo ang mundo. At ang tagumpay mo sa mundo, Panginoon, kasama mo kami. Ang mga anak mo na naririto ngayon, O Diyos, ay bahagi ng tagumpay na yon. Lord, binabalik po namin ang papurit pa sa salamat sa iyo, Panginoon. Ang mga salita mo, ang tunay na gabay at kalakasan namin dito sa mundong ibabaw. At tuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming pamumuhay na may pagkakilala sa inyo ng lubos. Ito po ang kapangyarihan namin, Panginoon, para mapagtagumpayan ang mga kalaban o ang laban ng buhay.
Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng ito, Lord, idalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen.